Iniisip ni Joe Fan na gaya ng inaasahan niya mula sa pamilya ng Imperial, maging ang kanilang mga bantay ay malalakas. Pinahinto sila ng isa sa mga bantay at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa pavilion. Hiniling sa kanila ni Joe Fan na ipaalam sa pinuno ng pavilion na gustong makipagkita sa kanya ng kanilang Mistress Yun Chang. Nagalit naman ang mga gwardya dahil ito ang unang beses nilang nakausap ang tao na tulad ni Joe Fan na hindi man lang tumitingin sa kanilang mata habang kinakausap sila nito. Tumawa ang bantay at ito ay nagpahayag na hindi pa nila narinig ang tungkol sa pamilya Luo. Sa makatuwid, wala silang nakitang dahilan para papasukin ang grupo ni Joe Fan, kaya sinimulan silang paalisin ng mga bantay. Si Joe Fan naman ay naging seryoso at sinabihan niya ang mga bantay na tanungin muna nila ang kanilang amo dahil wala silang karapatan magdesisyon para sa kanya. Nagalit naman ang nagbabantay sa sinabi ni Joe Fan kaya ibinaba niya ang espada nito na siyang naglabas ng malakas na hangin. Nagtanong din ang bantay kung saan nakuha ni Joe Fan ang lakas ng loob na kausapin sila ng ganito. Si Joe Fan naman ay labis na nagagalit sa paraan ng kanilang pag-uugali at ito ay nagtanong kung ganito ba makitungo ang Qianlong Pavilion sa kanilang mga bisita. Bigla naman narinig ng mga bantay ang boses ng isang babae na sa kanilang likuran na pinapatigil ang kaguluhan. Napaluhod ang mga gwardya sa harap ng babae at sinabing nagpunta rito ang mga taong ito para manggulo. Ngunit napansin ni Pang Tongling at Joe Fan na ito ang parehong batang babae na nakilala nila sa palengke noong sinubukan niyang patunayan sa mga ngalakal ang tungkol sa pamemeke. Sinabi naman ng babae na narinig niya ang mga gwardya na nakikipag-usap sa mga bisita at hiniling sa kanila na maging malumanay sa mga taong pumupunta sa kanilang lugar dahil ang mga ito ay bisita. Nagsimulang ngumiti ang dalaga at sinabi kay Joe Fan na muli silang nagkita. Si Joe Fan naman ay ngumiti at naisip niya na napakagandang pagkakataon nito para sa kanila na ang babaeng ito ang lumabas. Si Joe Fan ay nagpahayag na sa hindi inaasahan, ang magandang dalaga pala ay nagmula sa Qianlong Pavilion. Agad naman na yumuko ang dalaga para magbigay galang at ito ay nagpakilala bilang si Long Nui. Dagdag pa niya na nandito siya upang magsagawa lamang ng ilang trabaho para sa pavilion. Nagpasya ding magtanong si Long Nui kung bakit naparito si Joe Fan. Nagpakilala naman si Joe Fan bilang butler ng Lu Clan at naparito siya dahil narinig niya na ang Qianlong Pavilion ay ang numero 1 treasure house ng Qianyu Empire, kaya naman, sinamahan niya ang kanilang young miss para magbenta dito. Agad namang kinilala ni Long Nui ang gustong gawin ni Joe Fan kaya sinabihan niya ito, na ang mga nais ibenta ng mga bisita nila ay susuriin niya muna ito. Hiniling din niya na sundan siya ng mga ito sa loob. Ang mga nagbabantay naman ay nagtataka kung kaibigan ba ng kanilang young miss si Joe Fan. Ngunit naisip nila na ang kanilang young miss ay hindi nakikipagkaibigan sa isang mahirap na lalaki, kaya maaring nagkataon lang ito. Tumawa ang mga bantay at kanilang napagdesisyonan na kung gayon ay tuturuan nila ng leksyon ang mga ito, lalo na ang mayabang na si Joe Fan. Pumasok ang mga ito sa isang silid, at hiniling ni Long Nui na ipakita ni Joe Fan ang kayamanan na nais nitong ibenta sa kanila dahil titingnan niya muna ito. Nakikita naman ni Joe Fan na ang dalaga ay tuso ngunit sa parehong oras ay napakatalino. Tiningnan ng mabuti ni Joe Fan ang dalaga at iniisip niya na ang tanging bagay na mahalaga ay ang pagpapasya sa isang diskarte sa isang negotiation strategy. Bagamat sa tingin niya ay elite ang babaeng ito, wala pa din ito kumpara sa kanya. Sinimulang suriin ng dalaga ang sining ng larawan na ibinigay ni Joe Fan at ito ay may napansin na kakaiba. Pabulong namang sinabihan ni Pang Tongling si Yun Chang na ito ang scroll na iginuhit ni Joe Fan sa kanyang sarili kahapon kaya nagtaka siya kung bakit mukhang seryoso ang babaeng ito sa pagtingin nito. Pagkatapos ng maikling inspection, tinanong ng dalaga kung magkano ang presyo na gusto ni Joe Fan para dito. Sinabi naman ni Joe Fan na si Long Nui ay isang tunay na dalubhasa. Kaya iminungkahi niya na siya na ang gumawa ng isang magandang offer dito. Sa kalmadong tingin, ang dalaga ay nag-alok ng 100,000 spirit stones na bayad para dito. Nagulat naman sina Pang Tongling at Yun Chang sa taas ng halaga na sinabi ni Long Nui, ngunit nanatiling kalmado naman si Joe Fan at hindi nagpakita ng anumang pagpapanggap. Si Joe Fan ay nagtatanong kung bakit 100 spiritual stone lang ang alok ng dalaga.
Si Joe Fan ay naging seryoso at pinaalahanan niya ang dalaga na kung hindi ito mag-aalok ng tamang presyo ay hindi niya ibibenta ito sa kanila. Nagulat naman ang dalaga sa naging reaksyon ni Joe Fan. Si Joe Fan ay nagpahayag din na dahil hindi nagpapakita ng sinseridad ang dalaga ay hindi na niya lang ito ibibenta. Nagpahayag naman si Long Nui na ang ipinakita nilang artifact ay isang disenyo lamang ng first level formation array kaya ang 100,000 spiritual stone ay sapat ng kabayaran para dito. Dagdag pa ng dalaga na ang array na ito ay iginuhit lamang ng kamay kaya sa tingin niya ay sapat na ang halaga ng inalok nito. Tumawa naman si Joe Fan at sinabihan niya ang dalaga na huwag itong magsinungaling sa kanya. Agad namang hiniling ni Joe Fan na ibalik na ng dalaga ang sketch ng formation nila. Nagbago naman ang isip ng dalaga at sinabihan niya si Joe Fan na bibilhin niya ito ng 300,000. Si Joe Fan ay naging seryoso at sinabihan niya ang dalaga na mukhang hindi pa rin ito matapat sa halaga ng ibinibenta nila. Napamura ang dalaga dahil sa ugali na ipinapakita ni Joe Fan at ito ay napaisip na ang hawak niya nga ay naglalaman ng isang level 1 array formation, ngunit marami pa rin itong mga laman na imahe na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Kaya kahit na mawalan sila ng maraming pera ay dapat niyang makuha ito sa kay Joe Fan. Ang malala pa ay pinaghihinalaan siya ni Joe Fan at ayaw pa nitong pumayag sa alok niyang halaga. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi kausapin mismo ang amo ni Joe Fan at sinabihan niya ito na ang halaga lang ng formation na ito ay 300,000 lamang. Ipinaalam din ng dalaga na sa buong imperyo sila lang ang may kakayahan na makabili nito at hindi na nila makikita ang ganitong halaga saan man. Napansin naman ng dalaga ang kakaibang reaksyon ni Yun Chang kaya naisip na mukhang may pag-asa siya na mapapayag ang babae. Ipinangako naman ng dalaga na kung papayag si Yun Chang sa alok niya ay sisiguraduhin niya na magiging VIP ang pamilya ni Yun Chang sa kanilang Qianlong Pavilion at sila ay palaging magbubukas kung anuman ang tulong na kakailanganin nila. Nahikayat naman si Yun Chang nang marinig niya na magiging VIP sila ng isang malakas na pamilya, kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung maaari ba nila itong tanggapin. Pinatahimik naman ni Joe Fan ang kanilang young miss at ipinaalam niya sa kay Long Noi na siya ang butler ng Lu Clan kaya ibig sabihin nito na siya ang namamahala sa mga negosyo ng pamilya. Hiniling niya din sa dalaga na ibalik na ang larawan ng formation na ito sa kanya. Ibinalik naman ng dalaga ang hawak niyang formation array at sinabihan niya si Joe Fan na ang hiling nito ay hindi makatwiran. Nagpahayag ang dalaga na tunay ang reputasyon nila at sinisigurado niya sa kanya ang halaga ng formation eret na ito ay 300,000 lamang. Napatawa naman si Joe Fan at sinabi niya na mukhang tinatakot sila ng dalaga. Nagsaad si Joe Fan na sa tingin niya ay walang kaalaman ang dalaga pagdating sa formation array na ito kaya hiniling niya na makausap ang Pavilion Master ng Qianlong kung nandito ito. Nagalit naman si Long Nui dahil sa sinabi ni Joe Fan na wala siyang kaalaman tungkol dito. Napuno ng pagkainis ang dalaga at sinabihan niya si Joe Fan na huwag itong maging mayabang. Ngumiti naman si Joe Fan at ito ay nagpahayag na ayaw na niyang makipag-usap at hiniling niya na makausap ang master ng Qianling Pavilion. Mas lalong nainis naman ang dalaga at sinabihan niya si Joe Fan na maghintay ito dito. Matapos ang ilang sandali, lumabas naman ang isang matandang lalaki kasama ang dalaga. Nagpahayag naman si Pang Tongling na ang lalaking ito ay ang master ng Qianlong Pavilion. Ito ay walang iba kung hindi si Shenyan Longjiu. Napaisip naman si Joe Fan na malakas ang matandang lalaki na ito kumpara sa head family ng Kai family. Sa katunayan ay hindi nga nakikita ni Joe Fan ang cultivation level nito. Agad naman na yumuko si Yun Chang at binati nito ang Pavilion Master. Nagtanong naman si Shen Yan kung si Joe Fan ba ang butler ng Lu family na agad namang kinumpirma ni Joe Fan ng oo. Umupo naman ang Pavilion Master at ito ay nagpahayag na ayon sa sinabi sa kanya, pinagdudahan daw ni Joe Fan ang kakayahan ni Long Niu. Sinagot naman ito ni Joe Fan na tama ang sinabi ng Pavilion Master. Tumawa naman si Shen Yan at sinabi niya na kahit hindi ganoon kagaling ang kanyang apprentice ay may kaalaman pa din ito sa mga bagay-bagay. Inilapit naman ni Joe Fan ang array formation na hawak niya at sinabihan niya si Shen Yan na siya na lang ang tumingin dito. Nagulat naman si Shen Yan na makita niya ang mga nakaguhit sa papel. Nagtanong naman si Long Niu sa kanyang uncle kung tama ba ang halaga na sinabi niya kanina.
Nagkatinginan naman si Joe Fan at ang Pavilion Master habang sinasabi nito na hindi niya inaasahan ng Luklan na magtataglay ng ganitong klaseng kayamanan. Inalok niya din kay Joe Fan na babayaran niya ito ng 2 milyon. Nabigla naman sina Pang Tongling dahil sa laki ng halaga. Kahit na si Long Niu ay nagpahayag din ng pagtutol ngunit pinigilan siya ni Shen Yan. Sinabi naman ni Joe Fan na sobrang mababa ang halagang ito. Nagpahayag naman si Shen Yan na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Joe Fan ngunit 2 milyon lang ang kaya niyang ibigay. Pumayag si Yun Chang na tanggapin ang alok ngunit mariing tinanggihan ni Joe Fan ang alok sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang kamay sa mesa. Nagpahayag si Joe Fan na kanselahin na lang ang transaksyon kung hindi ibibigay sa kanya ang mas mataas na presyo. Ikinagalit naman ito ng Pavilion Master at inatake niya si Joe Fan gamit ang aura nito habang binabalaan niya si Joe Fan sa pagsasalita nito. Ngunit nanatiling kalmado si Joe Fan at ipinaliwanag na ang Chanlong Pavilion ay isang pamilyang negosyo sa loob ng imperyo. At ang kilos ng Pavilion Master ay makakasira sa reputasyon ng pamilya nila. Itinataguyod niya rin ang pangako sa Pavilion Master na hindi niya ibubunyag ang kanilang negosasyon sa sinuman dahil makakasama ito sa reputasyon ng Chanlong Pavilion. Tumawa na lang ang Pavilion Master dahil sa pagkamangha nito sa tapang ni Joe Fan. Nagulat naman ang iba dito, lalo na nang sabihin ni Shen Yan na ang pagbangon ng pamilya Lu ay hindi na magtatagal pa dahil kay Joe Fan. Ipinahayag rin ni Shen Yan na alam niyang hindi lang ito ang dahilan kung bakit nandito si Joe Fan kaya tinanong niya ito kung ano pa ang mga kondisyon nito. Nagpahayag naman si Joe Fan na ang magiging presyo ng formation array ay 10 milyon at pwede nilang bayaran ng 1 milyon ngayon at sa susunod na ang natitira. Nagbigay naman ng katiyakan si Shen Yan na tutulungan nila ang pamilya Lu hanggang sa mabayaran nila ang utang na ito. Bago umalis ay inutusan niya rin si Long Nui na ibigay nito ang paunang bayad na 1 milyon kay Joe Fan. Nang makaalis na sila Joe Fan, agad naman na nagtanong ang dalaga kung bakit pumayag ang Pavilion Master sa 10 milyon na presyo ng array na ito. Inilabas naman ulit ni Shen Yan ang array formation at inutusan niya ang dalaga na suriin itong mabuti ang mga nakasulat. Nagulat naman ang dalaga nang mapansin ito, na ang binili pala nila ay naglalaman ng isang ancient array formation. Kinumpirma naman ito ni Shen Yan at sinabi niya rin na ang array na ito ay matagal nang nawala sa kasaysayan ng kanilang imperyo at ito ay isang priceless na kayamanan. Nagpahayag naman ng pagkagulat ang dalaga dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kahalaga ang bagay na ito. Inutusan naman ni Shen Yan ang dalaga na maghanap ito ng 5 malalakas na tao para magprotekta sa Lu clan. Nagtaka naman ang dalaga kung bakit nila kailangang gawin ito. Nagpahayag naman si Shen Yan na ito ang paraan ng pagbayad nila sa natitirang halaga. Makalipas ang ilang araw, habang nagsasanay si Joe Fan sa loob ng kanyang silid. Tinawag naman siya ni Pang Tongling at iniulat nito na ang mga tauhan ng Sun family ay nandito na. Ngumiti naman si Joe Fan dahil sa wakas ay dumating na ang mga taong hinihintay niya. Si Joe Fan ay nagsimulang maglakad at inutusan niya si Pang Tongling na tawagin ang kanilang young master at young miss. Sa labas ng bahay ay walang tigil na sumisigaw na mana ang mga aso ng Sun family, lalo na ang nakakainis na si Yu Fai. Agad naman na nagtanong si Yun Chang kung ano ang ginagawa ng Sun family dito. Nainis naman si Yu Fai dahil nagpapanggap ang mga ito nang walang alam. Nagpahayag ito na hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Joe Fan at ng Lu family sa mukha niya nung nagkita sila sa Kai family. Kaya nandito sila ngayon para patayin ang mga ito. Naisip naman ni Yun Chang na hindi niya kailangang matakot dahil nandito si Joe Fan kaya agad niyang pinaalahanan ng babae na mag-ingat ito sa mga sinasabi niya. Mas lalong nainis naman dito si Yu Fai kaya agad itong aatake sana, ngunit pinigilan naman siya ng kasama nitong lalaki. Nagtaka naman si Yu Fai kung bakit siya pinigilan ng pinsan niya. Ang lalaking ito ay si Yakuan, sinabihan niya si Yun Chang na dapat ibigay nito si Joe Fan sa kanila at siya ay nangangako na hindi nila idadamay ang Lu clan sa galit na ito. Sumigaw naman ang pagkadismaya si Yu Fai dahil iba ito sa ipinangako ng kanyang pinsan. Pinatahimik naman ito agad ni Yakuan at ito ay nag-alok ng magandang relasyon sa kanilang pamilya at ng Lu clan kung gagawin ni Yun Chang ang sinasabi niya.
Naging seryoso naman si Yun Chang at sinabi niya na ang kalaban ni Joe Fan ay kalaban rin ng pamilya nila dahil si Joe Fan ay party ng kanilang pamilya.